And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Hallelujah. Do you believe, or meron ba ditong naniniwala that they are called for a purpose? Sino po ditong naniniwala that they are called for a purpose? Hallelujah. Lord, we lift you up this night. We are asking for your divine intervention to this place. Nawa, maintindihan ng bawat isa ang pag-uusapan namin ngayong gabi patungkol sa iyong prinsipyo at kung gaano kakadakila sa aming buhay. Dalangin po namin at dinedeklara namin the victory will be ours as we praise you to fight our battles. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His mighty purpose. Sabi nyo kanina, you believe, kahit naman hindi kayo sumagot, alam kong naniniwala kayo that God has a purpose into your lives. Amen? Ang title po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay, sino po nakakaalam nito? Basahin nyo nga. God is greater than the ups and downs, or highs and lows. Okay? God is greater than the highs and lows. Saan po natin makikita ang verse na to in the Bible? Alam nyo ba na walang verse? Ang praise na to. Nagawa lang to and kumalat na sa buong mundo itong praise na to at ginawa ng art, no? Nagawa ito kasi sa malalim na pagkakaintindi at pagkakakilala sa Panginoon. Do you believe that? Hallelujah. It doesn't represent any particular biblical verses, no? But just to summarize the meaning of this, it is no matter how bad things are or what you are going through right now, you have to stay in faith. Kanina yung testimony ni Erica, yung tito niya, di ba? Actually, marami po tayong ganyan. No? Marami po sa atin yung dumaan sa point ng waiting. Tama? Marami sa atin yung dumaan sa stage ng nauubusan na tayo ng pag-asa or ng faith doon sa pinagdarasal natin na breakthrough sa ating mga buhay. Amen po ba? No, even me as a pastor, personally, sino po dito sa inyo ang nakaranas na ng parang nauubusan ka na ng pag-asa? Ako po, personally, parang dumaan ako actually, recently lang, dumaan ako sa stage na parang gusto ko nang sumuko at gusto ko nang bitawan kung ano man yung ginagawa ko ngayon. Kasi I've been praying for a breakthrough that in line with my desires. Without asking the Lord, ano bang purpose or ano bang plano mo sa akin, Lord? Diba? I have 2 daughters. I have a son. No? Na kailangan kong suportahan. So I have children na kailangan kong suportahan. So pressure ako. Wala kaming trabaho parehas. And I really don't know what to do. No? And mamaya ako nagte-testify to para pasok dun sa ating pointers. Number 1, sabi, God is greater than the highs and lows. Actually, kahit hindi ko na ituro to, you will really know
no, kung ano talaga yung gustong sabihin nitong phrase na to. Tama, mali. But let's talk about this. God is greater than our highs. No? God is greater than our high moments in lives. No? Kasi people, pagka nandun na sila sa peak ng kanilang career or ng kanilang buhay, yung success, di ba? Pagka kasi ang tao sumasukses, medyo nagkakaroon ng lihis. Di ba? Pag ikaw walang pera, may tinuturo ang Diyos sa'yo. Tama? Pag ikaw sakto lang yung pera mo, yung sakto lang yung resources mo, anong ginagawa mo? You are thanking God kasi every day, laging on time ang Panginoon. Tama? Na-appreciate mo ang God kasi pagkakailangan mo na, tsaka darating. Yun ang saktuhan. Tama? Pagka nagkukulang ka naman, medyo nawawalan ka ng faith at medyo nagreklamo ka na, may tinuturo ang Diyos sa'yo. Pag nag-success ka, pag sumakses ka, may tinuturo pa rin ang Diyos sa'yo. Alam niyo kung ano yun? Alam niyo kung ano yun? Pag nag-success ka, ang tinuturo sa'yo ng Panginoon is stewardship. How are you going to handle the success that you have right now? Paano mo i-manage yung sarili mo, no? In having that kind of success in life. So, doon sa pinakamataas na stage ng buhay mo at saka doon sa pinakamababang stage ng buhay mo, may tinuturo ang Diyos parehas. Amen? How you manage yourself pag nasa success ka na, and also, how you manage yourself as well pag nandun ka sa low point ng buhay mo. Naranasan nyo na ba yan? Hindi pa? Antayin nyo. Just for example, mga kapatid, sino po dito nakakilala kay King Nebuchadnezzar? No? Ha? King Nebuchadnezzar glorified himself. No? Doon siya tumingin sa great wealth and prosperity na meron siya. And just for your information, King Nebuchadnezzar is the greatest king of ancient Babylon. No, ito po ay some history about King Nebuchadnezzar. And alam naman natin yung story nito kung mababasa natin to sa Daniel. Tama? He is a great king. And doon sa time ng Babylon, parang hindi mo siya may compare sa iba. And dahil sa kagalingan niya bilang isang hari, parang feeling niya, yung kingdom na meron siya ay mas mataas o mas great na doon sa God na meron sila Daniel. Nakuha po natin? Well, as a result, ano nangyari? He fell under God's judgment. Kung babasahin niyo yung Daniel chapter 4, no? Verse 30, kung babasahin niyo yan, King Nebuchadnezzar fell under God's judgment. No? And the good thing is, mga kapatid, when King Nebuchadnezzar realizes, everything, na-realize niya na God is really greater than I am. God is really greater than my success in life. Mas higit talaga siya doon sa pinaka-peak o doon sa peak ng career na meron ako ngayon. Doon sa peak ng business na meron na tinatamasa ako ngayon. O sa position na meron ako ngayon. Kasi ang tendency ng tao, pagka nagagawa niya na lahat, without
a hesitation. Pag nabibili niya na lahat without thinking kung may matitira ba sa kanya, ano yung tendency? Di ba? He can't manage them, they can manage themselves. Tama? So bahala na. And also, they're not asking God kung ano ba dapat gawin ko dito sa success na meron ako ngayon. Is it for me only? Para sa akin lang ba talaga to? O meron kang purpose kung bakit mo binigay sa akin to? Alam niyo kung ginampanan ni King Nebuchadnezzar yung purpose ng Lord sa kanya, simula pa nung una, hindi na siya magkakaroon ng fall. No, but when he realizes everything, so Daniel chapter 4, verse 34 to 37, at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my reason returned to me, and I blessed the Most High, and praised and honored him who lives forever. You can just imagine, sabi, what can profit a man if he gains the whole world but he loses his only soul? No, you can just imagine this man, this king, mga kapatid, is considered as the greatest king, no, of the ancient Babylon. Pag sinabi mong greatest, wala nang mas great doon. Kaya nga niya naisip na wala nang mas higit sa kanya. Yun ang problema. Tama? Nakakalimutan natin that God is greater than your success in life. Kaya nakakalimutan na din natin gawin kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin. Amen. Sabi 'di ba yung laging sinasabi ni Pastor Pao, yung sinabi ni Dr. Miles Monroe, the richest place on earth is paraiso. That's the richest place on earth. Cemetery, kasi maraming tao doon yung hindi nagawa yung full potential nila. Maraming tao doon na hindi nagawa yung purpose ng Diyos sa kanila. Kung iisipin mo lang, mga kapatid, wala pa tayo sa peak. Wala pa tayo doon sa doon sa general or, yung main purpose ng Lord sa atin, nakokontento na tayo. Means nasa-satisfy na tayo. It's okay to be contented but not be satisfied. Pagka kasi nasatisfy ka na, that's enough. Tama? Ang ibig sabihin, you can be contented but never satisfied. Kasi God has a plan in your life na mas higit pa doon sa inaakala mo. Ang problema, nasa gitna ka pa lang, akala mo yun na yun. So, nangyayari, nung nasa gitna ka na, nakala mo, peak na yan, you tend to forget to do the will of God into your life. Not just to be who you are right now. Dahil kung makikilala mo lang at kung makakaharap mo lang yung ikaw 10 years from now, baka ma-intimidate ka kung gaano ka katindi pag sinunod mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Hello? Kung akala natin, natatamasa na natin yung best right now, God is greater than that. At merong plano pang masigit ang Diyos dyan sa meron ka ngayon. Amen? Verse 36, sabi niya, at the same time, my reason returned to me, and the glory of my kingdom, my majesty and splendor returned to me. God restored this king kasi na-realize niya na at naging humble na siya. And this time, after the restoration, he will know how to manage it
Ito yung pinakamalaga. How you manage yourself pag nandun ka na sa highs mo. Dun sa highest moment mo. Dun sa high moments mo. Kasi everything is just momentary. Amen? Wala pong permanente. Amen po ba? Actually, itong moment na to, na nakikinig kayo sa akin, this is just temporary. Mamaya, marirealize mo na lang, nakaiga ka na, matutulog ka na. Kaya wag natin palagpasin yung mga pagkakataon na meron nagsasalita sa harapan natin. Tama? Kasi there will come a time na gusto mong makarinig ng salita pero hindi mo na masusumpungan. Amen? Now, God is greater than our low moments. Diba? Doon sa high moments natin, alam naman natin that God is really greater than our success. God is really greater than us. No? God is really greater than our achievements in life. Kaya wag natin ipagpapalit talaga ang Panginoon sa mga bagay na, alam mo yun, temporary lang naman. Sabi ko nga, everything that we have right now is not from heaven. Yung mga natanggap natin ngayon, pwede rin mawala kinabukasan agad. Naratatandaan nyo ba yung preaching ko na yun? Ang galing sa heaven is Jesus Christ. At siya yung dapat nating tanggapin at kainin. Di ba? Kasi pag siya yung tinake natin, kaya nga meron tayong communion, di ba? It reminds us, do this in remembrance of me, says the Lord Jesus Christ. Amen? Now, God is greater than our lows or low moments. When we are in low moments, do you believe that we can also lose faith and believe that God cannot help us? Yung ibang sitwasyon natin, it seems irredeemable. Yung parang wala nang way out. Yung, sabi ko nga, di ba, nito lang, dumaan ako sa moment na to. No? So, na-overcome ko yung high moment. So, dinala ako ngayon inalaw na ngayon ng Lord, mapunta ako sa low moments. And actually, nagkaroon ako ng very low and deep moments how many years ago. Pero natong nakaraan, syempre iba yung pressure. Iba yung pressure nito. Though hindi siya ganoon kabigat kung papakinggan nyo way back 5 years ago. Sino sa atin dito yung parang hindi alam kung ano yung gagawin nila to sustain themselves? Dumaan na ba kayo sa pagkakataon na parang hindi nyo na alam kung anong gagawin mo? Na marami namang ways, no? To sustain your life and to survive this life. Maraming ways. Pero ikaw, iniisip mo, anong gagawin ko? Kasi masasagasaan yung service ko sa Lord, di ba? Maapektuhan ngayon yung Wednesday ko, yung Saturday ko, yung Sunday ko, yung Tuesday ko, maapektuhan. Cannot be. Borrow one, take two. Tama? Hindi pwede. Sino dito nakaka-relate? Ako kasi talagang sobrang buhay ko na talagang purihin ang Diyos. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Amen? Nakaka-relate kayo? Kaya parang hindi ko kaya na magtrabaho sa labas kasi maapektuhan yung church. So ngayon, I have to choose. So I have decided not to follow Christ. Gulat kayo, no? Kausap ko yung asawa ko. Sabi ko, Mami, ito na lang talaga yung pwede kong gawin. Drama eh. Mami, ito na lang talaga yung pwede kong gawin.
Wala eh. I've been praying for this. Pero walang sagot. Busy. Akala nyo ba kayo lang nakakaramdam ng ganon? Ako din. Di ba? Because my position is just a title. Pero pagdating sa ulan at araw, pare-parehas tayo nakakaranas. Kaya wag nyong iisipin na, kaya mo nasasabi yan kasi wala ka sa posisyon namin. Well, I've been there. So, kausap ko yung asawa ko, Mami, ito na lang yung option ko. I really need to work. Kasi pag siya yung nagtrabaho, kawawa yung mga bata. Kasi pagka sa akin, umiiyak pagka inaantok na, di ba? Hinahanap yung nanay. So sa ngayon, hindi pa pwede. Wala na kaming budget. Kulang yung natatanggap namin. So, sabi ko sa kanya, pag ikaw nagtrabaho, mahirapan tayo, parehas. So, ako na to. Ako na lang. Ako na lang. Anong gagawin mo? Tinanong niya sa akin, anong gagawin mo? Kasi nasa low moment ako eh. Diba, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So, I really need to apply a job. Or, iaalok ko first time ko mag-message sa mga kaibigan ko na kung meron kayong kilala na gusto magpagawa ng bahay, i-refer niyo sa akin yan. Please. Kung kayo naman, baka meron kayong So, minessage ko sila. First time ko yun, mag-message sa kanila. And may dalawang nag-reply. Praise the Lord. Hallelujah. May dalawang reply. Ang sabi ng isa, nasa pro-life ka pa ba? Wala na. Construction nga inaalok ko sa'yo eh. Tapos tatanungin mo kung nasa pro-life pa ako. How dare you? Sa yung isa naman, nire-recruit naman ako. Kasi meron akong kumpare na manager sa Honda. So, tinanong ko siya, ano bang schedule niyan? Kasi pare, sabi ko sa kanya, pag Sunday, hindi ako pwede. Kasi kabisado ko yung dahil galing ako sa Toyota before eh. Pag Sunday, merong mga display sa mall. So, conflict yun. Doon ako medyo pumangit yung performance ko sa trabaho. Kasi nga, pag Sunday, hindi ako pumupunta sa mga mall duties. Hahabol ako, pero wala na, late na. So, wala talaga nangyari. So, sabi ko sa kanya, pag Sunday, hindi ako pwede. Pag Saturday, hindi rin ako pwede. Binigay ko sa kanya schedule ko. Pag Wednesday, pwede akong pumasok pero hanggang 3:00 lang ako. Kasi tatakbo ako para mag-practice. Pare, wala naman tayong pasok ng Sunday. Pag Saturday, half day lang. And your choice kung pupunta ka ng tanghali or pupunta ka ng umaga hanggang 12:00 or 12:00 hanggang hapon. Ay, hallelujah. Pag Wednesday naman, pwede kang mag-early out. Babawasan lang yung sweldo mo. And mga kapatid, this is a very basic position, no? Doon sa Honda. Naghihintay lang ako ng may aalis na isa. Kasi mapopromote na, magiging manager na sa MOA. So, praise God kasi merong pangtawid. 'Di ba? So sabi ko, pwede. Okay na 'to. Sabi ko, okay na 'to. Monday to Friday, Monday to Saturday, bali 5.5 days ang pasok ko a week. Alright. Then may nag-reply ulit na kasama ko naman sa ProLife before. Branch manager na siya ngayon. And he recruited me as a unit manager naman. Sabi ko, bro, ako sa, alam mo na, baka magkaroon ng conflict. No, it's okay. Hawak mo oras mo. Sabi ko, pambishira. Alam nyo, this is my testimony. In my low moments, mga kapatid, gusto ko lang ma-encourage din ng bawat isa. 3 weeks ago, nasa low moment ako ng buhay ko together with my wife. Struggle ako talaga. Gusto ko, magre-resign na nga dapat ako eh. Biruin mo, ang naisip ko, i-give up yung ministry. Kasi talagang magkakaroon ng conflict. I really want to perform
well kung magtatrabaho ako. So, naiiyak ako. Yung asawa ko, tinitingnan ako, ba't naiiyak ka? Oo, kasi gusto ko ibigay yung best sa inyo. Pero parang hindi ko magawa. Kasi I am torn. I can't spread my wings. Talaga, totoo, dumaan ako sa ganitong point. Hindi ako nahihiya i-testimony nito. Ng pastor, dumadaan ka pa rin sa ganyan. Hello, sino ditong nakaangat na yung paa niya sa lupa? Antayin niyo sa inyo. Wag na. Alam mo, I'm not saying na i-challenge niyo ang Panginoon. Pero ang Diyos alam hanggang saan ka. Nung nakikita niya na akong parang susuko na ako, no, I have a plan for you. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Yun pala yung plano niya sa akin, is to prosper me. Diba? We people sometimes fall into the trap of believing that some situation in our lives are beyond God. No? Hindi na kaya ng Diyos to. Pinagpe-pray ko nga eh. Ang dami kong nakakausap na nakikita ko yung potential ng negosyo ko as a contractor. Na-excite ako. Tapos, Lord, bakit hanggang ngayon, wala pa, alam nyo, God answered me. Di ba? Madalas nagpe-pray tayo for something at nagtataka ka, ba't hindi sinasagot ng Diyos yung panalangin mo? Sabi ko, Lord, bakit hanggang ngayon wala pa? Yung sa BDO, kasi nga, yung kaibigan, yung kumare namin nasa BDO. So, sabi ko, bakit hanggang ngayon wala pa? Hindi ka naman nagsasubmit ng application. Oo nga, no. Sometimes, yung iniiyak mo, ang Diyos, tinapos na yon. Ang problema, hindi ka kumikilos. Iniisip natin, this low moment is greater than God. Pero ang totoo, this very low moment and yung mga nakaraang high moments mo is, ay, hallelujah, God is greater than that. No? Ang sabi, God can move mountains. Sino po dito naniniwala that God can move mountains? If He can move mountains, He can also move that low moments of your life. If He can move mountains, He can also move that high moments of your lives. So be humble and be high in faith. Hallelujah. Nakita niyo yung combination and prerequisite ng dalawa. Pag nasa high moments ka, you need to be humble. Pinakamababa ka dapat. Pag nasa low moments ka naman, dapat pinakamataas yung pananampalataya mo sa Panginoon. Hallelujah. Isaiah chapter 54 verse 10, though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, or my covenant of peace to be removed, says the Lord, who has compassion on you. So if you are in a very low moment of your life right now, God has a compassion for you. Hindi niya aalisin yung paningin niya sa'yo. Hindi niya aalisin yung pag-ibig niya sa'yo. Amen? Hi. If our hearts condemned us, di ba ito yung madalas na nangyayari pagka, alam mo yun, yung feeling mo ang baba ng spirito mo ngayon, ito yung tendency. Your heart will condemn you. If our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts and He knows everything. Alam niya ang lahat. He is greater than your heart na nagko-condemn sa'yo. He is greater than anyone that condemns you right now. Na sinasabi nila, wala kang mararating. Na sinasabi nila, ano bang mga ginagawa mo? Paano ka magsasucess? Kung ganyan ang ginagawa mo, kailangan mong gawin to, kailangan mong gawin. Ang daming advices kang naririnig na nako-condemn ka na kasi feeling mo mali lahat ng ginagawa mo. But
Take heart. Take heart. Because God is greater than anyone. Hallelujah. So number 3 is God is greater than any names. Sino dito may problema? Name it. God is greater than that. Anong problema mo? Di ba? Marami kayong mapapanood sa Reels. Anong problema mo? Pera. Bababatoy ng pera, di ba? Sana ganun na lang lahat no? God is greater than any names. Tinatamad ka, pumunta. Kanina testimony ni Fres, di ba? Pagod. Ano yung pagod? Name. Di ba? Name it. You have it. Di ba ganun? Gusto ko ng massage. Name it. Sige, ikaw, anong gusto mo? Bibigay ko sa yan. So, ano yung nararamdaman mo ngayon? Pagod. Medyo gusto kong magpahinga. God is greater than that. Gusto mo ng pahinga? Ako ang pahinga. Di ba? Kung feeling mo sa bahay yung pahinga mo, pero pagdating mo sa bahay, puro utos yung nandun sa loob ng bahay, pagod ka rin. Di ba? Isipin nyo na lahat ng problema. May sakit ka? God is greater than that. Wala kang pera? Lahat ng sitwasyon natin ngayon, God is greater than that. We accept human testimony. 1 John chapter 5:9. But God's testimony is greater because it is the testimony of God, which He has given about His Son. Anong testimony mo? Nagkasakit ka, gumaling? Haven't you heard the testimony of Jesus Christ? He rose again from the dead. He forgave our sins. He died for us. Ano hinihingi mo? Gusto mo ng ganito? Gusto mo ng ganyan? Alam niyo yung faith? Faith is the substance of things we hope for and the evidence of things not yet seen. Anong tawag ng iba dyan? False hope. Ang mga nagsasabi niyan, yung walang faith. How can you know the feelings of having faith if you don't experience having faith? Hallelujah. Kaya ngayon, kahit wala pa, I'm holding to this kind of faith. Yung mga sinabi ko sa inyo kanina, yung pagiging unit manager, yung pagiging MP or marketing professional sa isang car dealer company, wala pa yun ngayon. Di ba? Pero I'm holding to it. Yung mga upcoming projects, I'm still holding to it. Dahil God has a greater plan sa ating lahat. Hindi ko sasarilinin. Sasama ko kayo. Sa ating lahat, may plano ang Diyos. Feeling mo ngayon, okay na lahat? Feeling mo ngayon, ang ganda na ng buhay mo? Hindi. May mas maganda pa dyan. Alam mo, kailangan natin gawin? Is to do the will of God into your life. Diba? I-unleash mo yung full potential. Diba? Grabe, rema sa akin yun. Yung sinabi ni Pastor Pao We need to unleash the full potential of God into our lives. The problem is, hindi tayo kumikilos. Hindi balanse. Do you know? Do you know that God has a plan for you? Ang problema kasi, satisfied na tayo sa kung anong ginagawa natin ngayon. Tama? We are contented and satisfied of what we have right now. Alam mo sa sales, ang term namin dyan, you need to be hungry. You need to be always hungry. Para benta ka ng benta. Tama? Kasi sa sales, ikaw gumagawa ng sarili mong kita. Sa kingdom, the more you have faith, the more you receive. Pero sabihin ko sa inyo, ang faith ay hindi basta-basta. Kaya nga faith may testing. Tama? So, lahat na pinag-uusapan natin ngayon, it will be tested. Ngayon na narinig nyo, it will be tested. You will have
a high moments, maybe tomorrow or maybe next week, no? Titignan ng Diyos paano mo i-manage yung sarili mo in your high moments. Magiging katulad ka ba ni Nebuchadnezzar? Di ba? Or you will still acknowledge me and manage yourself right and do my purpose in your life. Next week, bukas, baka yung iba sa atin dito, dumating sa low moments ng buhay nila, paano mo ngayon i-manage yung emotions mo? Susuko ka na rin ba? Di ba? Or mananatili ka mananampalataya sa Panginoon? Kasi, ang kailangan natin, faith with action. Ang nangyari sa akin, noong mga nakaraan, is puro faith without action. Anong tawag doon? Dead. Ang nangyari sa amin noong mag-asawa noong nakaraan, puro ako faith. Ang dami kong mga sinishare sa kanya na excitement ko sa gagawin ng Diyos sa buhay namin. Pero puro ako faith, hindi ako kumikilos. Di ba? Inaasahan ko na lang kasi I'm serving God naman, I'm preaching, I'm drumming. Di ba? Pero asan na? Wala naman biglang papasok dyan sa pinto, tapos ibibigay yung gusto mo. Tama? So, nagkaroon ako ng initiative to move without compromising my service to God. Pero pag nakita ko masyado ng kinakain ng trabaho na to, yung oras ko sa Panginoon, I would not hesitate. Kasi I would not hesitate to resign. Doon. Hindi dito. God is so great, no? For I am convinced, sino ditong convinced at kumbinsido na, that neither death nor life, neither angels or demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ our Lord. Hallelujah. Gaano kalalim yung pinagdadaanan mo ngayon? Hindi ka kayang ihiwalay niyan sa pag-ibig ng Diyos. Ikaw bumibitaw ka na, pero ang Diyos hindi ka binibitawan. Hallelujah. In conclusion, God is greater than highs and lows. Ito yung praise, no, na ginagamit natin to remind us of God's power in our lives. No? No situation in our lives is greater than Him. Magtiwala lang tayo sa Kanya. No? Lahat ng detalye ng ating buhay, kailangan ipagkatiwala natin sa Kanya. Every details. Kasi pag meron kang na-miss na details, kaya kanina, ang gaganda nung kanta, if you will just be reminded that God is alive in us, kahit anong highs and lows mo sa buhay, if God is alive in you, and you will acknowledge that He is greater than everything in your life, hallelujah, you will see that He is surrounding you. Akala mo, surrounded ka na ng low moments sa buhay mo. Akala mo, surrounded ka na ng wealth sa buhay mo. Pero hindi mo alam, God is surrounding you. It may look like I am surrounded, but I am surrounded by you. I am surrounded by you. That's why this is how I fight my battles. Alam niyo ba yung story na yon? Yung surrounded? Di ba? See? Elijah, takot. Baka mamaya nakita natin puro surrounded na tayo ng enemy. Pero binuksan ng Diyos yung mata nila. Nakita nila they are surrounded by angels, warriors, and ready to fight for them. God is fighting for us. No? Psalms chapter 40 verse 16 is my last verse and we will close.
but may all who seek you rejoice and be glad in you. May those who long for your saving help always say, the Lord is great. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, God is greater than your highs and lows. Hallelujah. Alam nyo, noon pa, paborito ko na tong statement na to, itong praise na to. Pero nitong nakaraan, masyadong malinaw sa akin yung praise. Kaya nga kagabi na testimony ko din dung sa intercession namin. Kasi yung favorite song ko is Always, di ba? Did you rise the sun for me or paint a million stars? Kasi dun sa akin napoprove ng God that He is greater than my ups and downs. He is greater than my situations in life. Amen po ba? Sino po ditong na-bless at na-boost yung kanilang faith? Na-remind sila or kayo? Na-remind ba kayo? That God is greater than anything. Hallelujah. If you believe that God is greater than anything, may you stand up and let us pray and declare that we will have a victorious life. Hallelujah. Father God in heaven, yes, you are in heaven. We thank you. We thank you, God, for your greatness. Thank you for reminding us that you are greater than any names. You are greater than our success. You are greater than our circumstances in life. Nawa, Panginoon, ngayong gabi, ang lahat ng narinig namin, ang lahat na natutunan namin ngayong gabi ay tumimo sa aming mga puso. At magawa namin to sa aming mga buhay. Gusto namin lakaran lahat ng mga prinsipyo na binibigay niyo sa amin. We thank you, God. We bring you back all the highest praise and glory in the mighty name of Jesus, we pray. And everybody say, Amen and amen.